Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakagulat na pelikula na pinamagatang Girls from Dubai. Ang pelikulang ito ay ipinalabas sa Poland noong 2021, kaya bakit ngayon lang ito lumabas sa liwanag noong 2024? Ang dahilan ay napakasimple, dahil pagkatapos ng pagpapalabas nito, agad itong ipinagbawal at itinago ang nilalaman ng pelikula na humahawak sa mga interesadong grupo. Masasabi kong pagkatapos kong mapanood ang pelikulang ito, ang aking espiritu ay parang kiniskis sa lupa, kaya talagang hindi ka panipaniwala kung gaano kasama ang kalikasan ng tao. Wala silang hindi kayang gawin, maliban sa mga bagay na hindi mo naiisip. Ang mga maiinit na eksena sa pelikulang ito ay normal lang. Nako, huwag na nating patagilan pa, panoorin na natin ang simula ng pelikula. Sa simula pa lang, mayroon ng babala, ang pelikula ay hindi para sa mga bata, mag-ingat bago manood. Hindi na kailangang sabihin kung gaano karaming maiinit na eksena ang nasa pelikula. At ang pinaka-nagulat sa akin ay ang pelikulang ito ay hango sa isang kwento. Totoo ba na binanggit sa pelikula na batay ito sa mga record ng pulisya, ng tagayusig, ng korte, at sa mga pag-uusap sa mga biktima? Ang huling pangungusap ay, salamat sa tiwala at pagiging bukas, ng lahat ng nagbahagi ng kanilang kwento, sa amin. Ano ang ibig sabihin ng dalawang pangungusap na ito? Ibig sabihin, may ilang aktres sa pelikula, na pawang mga biktima. Hindi sila nag-atubiling gumanap sa mga sensitibong eksena sa pelikula upang ilantad ang tunay na mukha ng mga masasamang tao. Para mas madaling maintindihan, ang laro sa Loli Island ay walang halaga sa mata ng mga taga-Middle East. Lahat ay gawa-gawa lang ng mga bilyonaryo sa Middle East. Kung sasabihin ko pa, masisira ang pelikula, kaya simulan na natin ang kwento. Mula pa lang sa simula ng pelikula, nakakagulat na ang mga dialogo. Dalawang babaeng may espesyal na trabaho ang nag-uusap. Sila rin ang dalawa nating bida. Ang babaeng blonde ay si Mariana. Ang babaeng may maikling buhok ay si Emmy. Nang makita ang kapitan ng football team, masayang sinabi ni Mariana, "Kilala ko yan, nakasama ko yan sa kama, at nakatato pa ang pangalan niya sa leeg ko." Siguro hindi gusto ni Emmy ang pagyayabang ni Mariana, kaya nilaipat niya ang channel. Nang makita niya ang rockstar na ito, tuwang-tuwa si Mariana at sinabi, "Kilala ko rin yan, nakasama yan ng nanay ko." Kumita pa nga siya ng $150,000 mula sa kanya. Alam mo ba kung magkano ang kinita ng nanay ko mula sa kanya noong nakaraang taon? Mga $150,000, isang tunay na big spender. Mula rito, makikita na ang babaeng may blonde na buhok ay nasa props yung ito mula pa sa kanyang ina. Pagkatapos, sinundo sila ng isang marangyang kotse. Ang mga babaeng gumagawa ng espesyal na props yung ito ay iba sa mga babaeng nakatayo sa kalsada. Sila ay tinatawag na high-class call girls, tulad ng pangalan. Dahil ang mga babaeng ito ay nagbibigay serbisyo lamang sa mga high-class na kliyente. Sa mata ni Emmy, bawat babae ay may presyo sa kanilang puso. Basta tama ang presyo, agad silang sasang-ayon. Ang Dubai ay isang paraiso para sa mga kababaihan, basta't sapat ang swerte, ang pagiging escort. Sa isang araw, maaari kang kumita ng pera na hindi kayang kitain ng isang prostitute sa buong taon. Higit pa rito, walang nakakaalam dito kung ano ang iyong ginawa. Maaari kang kumita ng sapat na pera at umuwi sa iyong bansa, maghanap ng isang mabait at masunuring asawa. Maaari mong makita si Emmy. Siya na matagal nang nasa espesyal na propesyon ay may halaga. Ang imahe ay malubhang na baluktot. Paglipat ng eksena pabalik sa 2000, ang panahon din ng pagkabata ni Emmy. Noon, isa lamang siyang matalino at masiglang batang babae. Ang pangarap niya ay makasali sa kompetisyon. Ang kagandahan na nasa paboritong magazine, ngunit ang malungkot ay walang kakayahan ng kanyang pamilya. Wala pang ang pera para makasali sa paligsahan. Para magkapera, naisip ni Emmy ang isang paraan. Ito ay ang paggamit ng kanyang kagandahan para makakuha ng pera mula sa mga masasamang tao sa kalye. Masasabing bawat tao ay ipinanganak na may iba't ibang talento. At ang talento ni Emmy ay ang pag-unawa sa sikolohiya ng tao. Mabilis siyang nakarating sa lugar ng paligsahan ng kagandahan. Dahil si Emmy ay may malayang personalidad, matapang magsalita at kumilos. Kaya't nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa lahat. Inakala niyang sigurado na siya sa top 3. Pero natalo siya dahil sa isang pares ng sapatos. Masyadong mura ang binili niyang high heels kaya natanggal ang isa nang bumaba siya sa entablado. Nagmamadali siyang pumasok sa backstage at nakita niya ang dating kampyon, si Mariana, ang babaeng may kakaibang trabaho na ipinakita sa simula ng pelikula. Kaya paano sila nagkakilala?
Huwag kang magmadali, panoorin natin ng dahan-dahan. Ang pagkatalo na ito ay malaking dagok kay Emmy, kaya umiyak siya sa banyo. Hindi niya inakala na ang lugar na ito ang magiging simula sa pagbabago ng landas ng buhay ni Emmy. Isang lalaki ang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita si Emmy na puno ng luha, hindi niya napigilan ang sarili na aliwin ito. Sinabi niya na ang titulong beauty queen ay isang palamuti lamang. Hanggat may mayamang sumusuporta sa iyo, ikaw ang susunod na beauty queen. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, lumapit si Mariana. Sa puntong ito, nalaman niya na ang beauty pageant na ito, bagaman malaki ang saklaw, at tinatampok ng maraming channel sa telebisyon, ay sa katunayan ay isang lugar lamang para sa mga mayayaman na pumili ng mga kababaihan. Paano ko ipapaliwanag? Sa tingin ko, ito ay parang pagpunta mo sa dance floor. Ang lalaking nakipag-ugnayan kay Emmy ay isa sa mga malalaking shareholder sa likod ng kompetisyon. Ang mga babaeng gusto niyang makipagtalik ay hindi kailanman nabigo, kasama na syempre si Emmy. Mabuti na lang, bago pa man siya makapasok sa trabaho, sumugod ang nanay ni Emmy. Ngunit ang nakakahiya ay wala siyang kapani-paniwalang kapangyarihan. Bakit? Ang dahilan ay malungkot. Noong bata pa ang kanyang ina, iniwan siya ng kanyang ama. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak na babae para magkaroon ng matatag na kita. Palagi siyang napipilitang magpalit ng mga kasintahan para mabuhay. Ang huling kasintahan ay medyo matatag, nagbukas siya ng bookstore para sa nanay ni Emmy. Ngunit sa paningin ni Emmy, ang kanyang ina ay nagbebenta lamang ng kanyang sarili kapalit ng pera, hindi naiiba sa kanya. Upang matupad ang kanyang pangarap na maging beauty queen, nagpasya si Emmy na umalis sa kanilang bahay at pumunta kina Mariana at sa kanyang ina na si Dorota. Sa kanyang paglalakbay para sa karera, ang mga patakarang hindi nasusulat ay tiyak na hindi maiiwasan. Pagkatapos, pumunta siya sa isang silid at nakipagtransaksyon sa isang shareholder. Maaaring sabihin na ang prosesong ito ay napakatindi, ngunit tiyak na hindi ito maaaring ipakita. Isipin mo na lang. Pagkatapos nito, tila nabuksan ang isipan ni Emmy. Sinabi ni Mariana sa kanya, iba tayo sa mga ordinaryong babae. Tayo ay mga high-class escorts. Kailangan lang nating magsilbi ng maayos. Sa isang araw, maaari tayong kumita ng pera na katumbas ng kinikita ng mga babaeng nasa kalsada sa buong taon. Hindi nga nagkamali ang kasabihang ito. Sa isang gabi lang, nakakuha si Emmy ng makapal na tumpok ng pera. Pero ang ikinadismaya ni Emmy ay 70% ng perang iyon ay kinuha ni Ginang Dorota. Sinabi ni Ginang Dorota sa kanya, bata ka pa, samantalahin mo ang lakas mo at magsikap ka, bago ka lang dito at wala ka pang alam. Siyempre, kailangan niyang sundin ang kanyang ina. Pagkatapos noon, naging masipag si Emmy, at hindi tumanggi sa anumang kahilingan ng mga customer. Gaano man ito kakatwa. Bilang isang ina, tuwang-tuwa siya dahil kaya niyang. Nakukuha ni Emmy ang 70% ng kanyang kinikita, at ang pinakamalaking kita ay mula sa pagtugon sa mga kahilingan sa paggawa ng pelikula. Upang gantimpalaan si Emmy, espesyal na inayos ng kanyang ina ang isang biyahe sa Dubai para sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ni Emmy na dito niya makikilala ang ikalawang pagbabago sa kanyang buhay. Biglang natuklasan ni Emmy na ang trabaho na ginagawa niya ay hindi ang pinakamataas sa propesyon. Mayroon pang ibang antas sa itaas ng mga high-end call girl. Dumadalo sila sa mga pribadong party at nakikipag-ugnayan sa mga nangungunang personalidad sa lipunan. Kung makakapasok siya sa mundong ito, ang pagkakakitaan ay hindi na magiging problema. Kaya paano makapasok sa ganitong mundo para kay Emmy, hindi naman iyon mahirap. Huwag kalimutan ang talento niya na malaman kung paano basahin ang isip ng tao, lalo na ang mga lalaki. Bago pa man, napansin na ni Emmy ang lalaking may balbas. Sa harap niya ay isang mayamang negosyante na responsable sa paghahanap ng mga babae para sa mga pribadong party. Kaya sinamantala ni Emmy ang pagkakataon, dala ang $10,000 na nakuha niya, papunta sa mesa ng sugal. At sinadya niyang matalo kay Sam para lang mapabilib ito. Magkano? $25,000. Itataya ko lahat. Gamitin mo ang $25,000 mo para sa isang gabi kasama ang kaibigan ko. Bakit hindi ikaw? Siya ang cover model, hindi ako. Dahil sa larong ito, diretsahang iniwan ni Emmy ang mayamang beauty queen. Ang desisyong ito ay hindi maunawaan ni Ginang Dorota, at pinagalitan niya si Emmy. Malinaw na napakakitid ng pananaw niya. Mayroong mga babae na habang buhay lumalangoy ngunit hindi makarating sa pampang. Ngunit mayroong mga babae na isang beses lang gumawa at nakarating na sa pampang. Hindi nagtagal, nakatanggap nga si Emmy ng isang sorpresa. Si Sam ay kusang loob na inimbitahan si Emmy sa kanyang pribadong party.
ngunit hiniling niya na magdala si Emmy ng 10 babae sa yate. Ito ay isang malaking transaksyon para kay MS Dorota. Bawat isa ay kukuha ng 70% ng 10 babae. Iyon ay napakalaking halaga sa puntong ito, MS Dorota. Talagang kinikilala ang iyong kakayahan. Gayunpaman, si Emmy ay napakatalino tulad ng nabanggit kanina. Ang mundong ito ay para sa mga marangal na babae. Ang mga ordinaryong babaeng nagtatrabaho sa kalye ay tiyak na hindi papayagan. Sa madaling salita, walang babae sa ilalim ni MS Dorota ang kwalipikado. Kaya paano mo mahahanap ang tamang tao? Dito nagpakita ng talino si Emmy. Ginamit niya ang kasikatan ni Mariana bilang beauty queen. Sakto, magpo-photoshoot si Mariana para sa isang fashion magazine. Siguradong marami siyang makukuhang mga babae mula sa editor-in-chief. At higit pa, mga babaeng pwedeng maging cover girl. Sa ganitong paraan, nakuha ni Emmy ang suporta ng unang grupo ng mga babae. Gayunpaman, hindi naging maayos ang pag-uusap sa pagkakataong ito. Ang mga babaeng ito ay mga cover model. Hindi sila nagbebenta ng katawan, pero hindi nila matanggihan ang malaking tukso. Tulad ng sinabi sa simula ng pelikula, sa mata ni Emmy, bawat isa ay may presyo. Libreng luxury yacht, masaya at kumikita pa. Mabilis na nakumpleto ang 10 babae. Maging ang waitress na madalas gamitin sa usapan, ay kusang lumapit para humingi ng pagkakataong kumita, kahit may boyfriend siyang reporter. Di nagtagal, ang unang grupo ng mga babae ay dinala sa isang resort sa France. Ang unang hakbang pagdating dito ay ang pagpapakalat ng mga patakaran. Pinapayagan lamang na lapitan ng mga bisita, hindi kayo pwedeng lumapit sa kanila. Sa panahong ito, lahat ng gastos ninyo sa pagkain, tirahan, at transportasyon ay libre. Mabilis na dumating ang 3 bilyonaryong tagagitnang silangan, sila ay mga prinsipe mula sa Dubai. Nang tumugtog ang musika, naging hindi mapakali ang paligid. Dito, maaari ko lang banggitin ang mga mahahalagang bahagi. Ang ilang mga eksenang mainit ay aalisin. Sa aking pag-alam, ang 3 prinsipe na ito ay magkakapatid. Ang panganay ay si Santino. Siya ay iba sa kanyang 2 kapatid na gusto ang romantikong pag-ibig. Ang pinili niyang target ay ang waitress. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ng waitress na si Camila na baka in love na siya. Mukhang mahal na mahal ako ng prinsipe. Dinala niya ako sa sinehan, nilutuan ako, at nakipag-usap pa sa akin buong gabi. Para kay Ginang Dorota, ito ay kahanga-hanga, dahil 70% ng perang natanggap ni Camila ay mapupunta sa kanya. Pagkatapos, dumating ang pagbabago tulad ng nabanggit kanina. Si Ginang Dorota at Emmy ay may magkaibang pananaw. Nakikita lang ni Dorota ang agarang benepisyo, habang si Emmy ay mas malalim mag-isip. Nang makita niyang lalong nagiging malapit si Emmy kay Sam, labis siyang nabalisa. Nilabag niya ang patakaran at dinala si Mariana para akitin ang prinsipe. Ang prinsipe noong araw na iyon ay nakikipag-usap tungkol sa negosyo, na nagdulot ng isang napakahirap na sitwasyon. Gayunpaman, hindi sinaway ni Sam si Dorota, syempre, dahil kay Emmy. Ngunit binalaan niya si Emmy na kung gusto niyang umakyat sa mas mataas na antas, kailangan niyang iwanan ang mga pasanin. Iyon ay sina Dorota at Mariana. May isa pang dahilan dito. Si Sam ay tila nahulog ang loob kay Emmy, ngunit sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang mahirap na problema. Tulad ng nabanggit kanina, inakala ng waitress na si Camila na naging isang Cinderella siya na napansin ng prinsipe ng Dubai, ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang parehong pahayag ay binigkas din ng isa pang babae, na nagdulot kay Camila na magwala sa lugar na iyon na parang nasiraan ng loob. Para kay Emmy, ito ay isang matinding dagok na halos sumire sa kanyang karera. Sa kabutihang palad, may gusto sa kanya si Sam kaya't ipinagtanggol niya siya sa harap ng prinsipe. Hindi nagtagal, tinawag si Emmy sa isang mamahaling sasakyan. Inakala niyang mapapagalitan siya ng husto. Hindi niya inaasahan na mapupuri siya ng prinsipe ng Dubai. Dito lumabas ang pinakasikat na linya sa pelikula. Maaari ding sabihin na ito ang linya na mapanukso sa bansang Poland. Sinabi ng prinsipe na ang mga babae at kabayo ay ang 2 pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa mundo. Ang Poland ay mayroon ng 2 iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin sa Poland hindi lang kabayo ang pwedeng sakyan, kundi pati babae rin tapos binigyan ng prinsipe si Emmy ng isang pares ng sapatos na gawa sa salamin. At inanyayahan pa siyang sumali sa susunod na piging. Pero hiniling na maghanap pa siya ng 50 pang babae, na hindi dapat kapareho ng mga nauna sa huli pinagbili ng prinsipe kay Emmy na huwag isama sina Dorota at Mariana.
Pero nagkamali si Emmy ng malaki. Iyon ay ang pagiging malambot kay Dorota na hindi niya magawang iwan ang mag-ina. Pag-uwi sa bansa si Emmy ay sumikat sa isang iglap. May pera na siya at nakilala na rin sa mga maharlika. Ang trabaho niya ay dalawa lang, ang mag-organisa ng malalaking beauty at singing contests. May isang layunin lang, ang maghanap ng mga babaeng may dating. May pinag-aralan para pagsilbihan ang mga rich guys sa Middle East. Sa panahong ito, ang pagdating ng isang lalaki ay masasabing nagpabago sa buong buhay ni Emmy. Ang lalaking ito ay si Peter, isang lokal. May kaya rin ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay may horse farm. Sa kalaunan, siya ang magmamana ng negosyo ng kanyang ama. Para kay Emmy, masasabing sila ay magka-level na. Mabilis silang nag-date at umusad ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal, nakilala na niya ang mga magulang ni Peter. Ano ang pinakamahalagang punto kapag nakikipagkita sa mga magulang? Siyempre, ang pagtingin sa edukasyon at pag-uugali ni Emmy. Sa panahong ito, kahit na nagpapanggap si Emmy na natural, huwag kalimutan na ang ama ni Peter ay mayroon pa ring sakahan ng kabayo. Naging malandi rin siya sa labas. Nang marinig niya na ginamit ni Emmy ang kasabihan ng isang Middle Eastern tycoon sa hapagkainan, alam niyang hindi ordinaryong babae ang babaeng ito, dahil ang sinabi niya ay isang masamang biro tungkol sa kanyang ama. Ang Poland ay napakapopular sa mga mahilig sa kasiyahan, mayroon pang ang kasabihan. Ang pinakamagandang nilalang ng Diyos ay ang mga babae at kabayo. Ang Poland ay sikat sa pareho. Ang hapunan noong gabing iyon ay natapos ng hindi masaya. Umalis din si Emmy sa kahihiyan. Dahil sa galit na ito, nagkaroon siya ng matinding pagtatalo kay Ginang Dorota noong gabing iyon. Hanggang ngayon, palaging iniisip ni Dorota na ang lahat ng mayroon si Emmy ngayon ay dahil sa kanya, kaya humingi siya ng mas malaking porsyento. Agad na nagbago si Emmy at sinabing siya mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Walang silbi si Ginang Dorota maliban sa paggawa ng gulo. Sa huli, humiwalay siya sa kanyang matagal ng kasosyo. Sa puntong ito, naging katulad na ni Ginang Dorota si Emmy. Sa panahong ito rin siya lumubog sa kailaliman. Naging pinakamalaking madam sa Poland, at sa huli, pagkatapos ng masusing pagsusuri, nakapili na rin siya ng mga babaeng gusto niya. Pero 49 lang sila, kasama na ang mga artista, mga model, at mga dalagang mayaman. Ang pinakamahalaga ay ang mga menor de edad. Kulang pa rin ng isa para makumpleto ang bilang, kahit ang flight attendant noong araw na iyon ay hindi pinalampas. Ngayong kumpleto na ang bilang, masayang-masaya si Sam. Ang dahilan ay simple lang, dahil ang pribadong party ngayon ay para sa mga maimpluwensyang tao sa Dubai. Ang ama ng prinsipe ay pupunta sa pulong ngayon upang magpasya kung sino ang susunod na hari ng Dubai. Ibig sabihin, ang mga babaeng naglilingkod sa pagkakataong ito ay makakatanggap ng mga benepisyo na napaka-generous. Kasabay nito, sinamantala ni Sam ang pagkakataong ito upang imbitahan si Emmy na makilala ang kanyang mga magulang na nangangahulugang gusto niyang seryosohin ang relasyon nila. Ngunit sa sandaling ito, isang napakakahiya na sitwasyon ang nangyari. Ang Polish na kasintahan ni Emmy na si Peter ay dumating sa Dubai. Sa puntong ito, naramdaman ni Sam na lubos siyang pinagtaksilan. Hindi inaasahan na may lihim na nobyo si Emmy. Nagsimula na ring mag-alinlangan si Emmy. Babalik ba siya sa normal na buhay o patuloy na lulubog sa marangya at immoral na buhay na ito? Ngunit may isang bagay na nakalimutan si Emmy, na ang lahat ng mayroon siya ngayon ay hindi maihihiwalay sa isang tao, at iyon ay si Sam. Si Sam ang walang tigil na pumupuri kay Emmy sa harap ng prinsipe, kaya nagkaroon si Emmy ng pagkakataon ngayon. Ngunit ngayon ay pinagtaksilan ni Emmy si Sam, kaya natural na ibabagsak siya nito. Sa totoo lang, hindi naman ibabagsak kung bibitawan lang ni Sam ang mga babae sa ilalim niya. Mahihirapan si Emmy, kaya kinagabihan, ninakawan ang mga babae ni Emmy. Kasabay nito, naiulat din sila. Dapat malaman na sa gitnang silangan, mahigpit na ipinagbabawal ang propsyong ito, kaya napakabigat ng parusa. Sa madaling salita, kahit sino paman, kailangan nilang panagutan ang malaking responsibilidad, lalo na si Camila. Kumita siya ng $50,000 sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa mga bisita, kaya kinagabihan, ninakaw ang lahat. Ang sumunod na pag-uusap ay lalong nagpainit. Ibabalik ba nila ang pera natin? Baliw ka ba? Sino ang magbabalik? Hindi ko alam ang pulis. Tiyak na makikita nila ang pera sa hotel. Hindi mo ba napansin? Malamang na ang staff ng hotel ang nagnakaw sa atin. Tiyak na ibabalik ni Sam ang pera. Kailangan ko siyang makita. May text si Sam. Sabi niya tawagan mo raw siya. Gumising ka na. Hindi ka na makakasakay sa cruise. Pakiusap, huwag mo akong iwan.
Bukas na ang alis mo, at wala akong pera. Sinabi ko na sa iyo na huwag kang pumunta, pero parang tanga ka at nagpumilit ka pa rin. Tanga rin ako at pumayag akong pumunta ka. Kung gayon, gusto kong umuwi. Ibalik mo ang pasaporte ko. Akala mo bata ka pa, hayop ka. May 1 linggo ka para humanap ng kliyente para mabawi namin ang pinsala, kasama na ang parte ko. Naintindihan mo ba? Makikita dito na. Mas masahol pa si Emmy kaysa kay Dorota noon. Ang mga sumunod na pangyayari ay mas naging marahas. Hindi lang binitawan ni Sam ang lahat, kundi nagbigay pa siya ng ilang mas masayang laro sa mga prinsipe. Ang mga masayang larong ito ang nagpawalang halaga sa mga babae. Maaari mong isipin ang lahat ng kasuklam-suklam na bagay na nangyari sa mga babaeng ito. Nagtae siya sa kanya, at nagbayad siya. Pagkatapos ng 2 araw na pagligo, halos hindi na makayanan ng mga babae. Nagpasya si Emmy na tapusin na ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na mapansin siya ng pangalawang prinsipe. Sa huli, nagkaroon ng trahedya, binasag ni Emmy ang bote ng alak sa kanya. Nagtapos din ang dula sa trahedya, upang makaligtas at makababa sa bangka. Napilitan si Emmy na makipagkasundo kay Sam, at sa huli ay natulog siya sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang problema. Natagpuan muli ni Emmy ang bag na puno ng pera ni Camila. Sa bedside table, doon lang naintindihan ni Emmy. Ang nakaraang pagnanakaw ay isang palabas na inayos ni na Camila at ng pulisya. Siguradong para makaganti si Emmy naman ay napakabobo para isipin. Nababayaran siya ni Camila para sa pinsalang ito, isang impyernong pagpapahirap. Hindi naman talaga malaki ang kinita ng mga babae dito. Na-realize din ni Emmy na tapos na ang kanyang karera. Sa mundong ito, walang Cinderella talaga. Kahit gaano kaganda, laruan lang sila ng mga mayayaman. Mula noon, nagpasya si Emmy na magbago at bumalik sa simpleng buhay. Tinanggap ang proposal ni Peter habang tinatamasa niya ang romansa. Si Camila, dahil hindi siya pumayag, ay tumalon sa dagat at sumuko. Hindi nagtagal, ipinanganak ang anak ni Emmy. Ang pagdating ng bata ay nagbabadya ng marangyang buhay. Ang mapagmalabis na pamumuhay ay opisyal nang nagwakas. Sa puntong ito, nalaman ni Emmy na patay na si Camila. Ngunit hindi niya gustong akuin ang responsibilidad dito. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, ang buhay na inaasam ni Emmy ay tila hindi naging kasiya siya. Palagi niyang nararamdaman na may tahimik na sumusubaybay sa kanya. Sino iyon? Si Sam, ang tauhan ng mayamang lalaki. Matagal na ang lumipas, nakalimutan na ni Peter kung sino siya. Ngunit alam na alam ni Emmy ang kanyang kasamaan. Maya-maya, nagbigay ng kahilingan si Sam. Hinihiling niya kay Emmy na muli siyang dumalo sa isang pribadong pagtitipon na inorganisa ng prinsipe. Siyempre, tumanggi si Emmy, sinabing, hindi mo ba nakikita ang aking pamilya at ang aking kasalukuyang buhay? Ngunit hindi alam ni Emmy na hindi niya ito kontrolado. Hanggat nagtrabaho ka sa industriyang ito, tiyak na mayroon kang bahid. Malinaw ang bahid ni Emmy, at iyon ay ang mga dating video. Tama, ipinadala sila ni Sam sa biyenan ni Emmy. Ang biyenan ni Emmy ay naghahanap ng dahilan para iwan ni Emmy ang kanyang anak. Pinalaya si Emmy sa bahay, at maging ang kanyang anak ay inagaw sa kanya. Ito ang huling limitasyon ni Emmy, kaya sa sandaling ito ay parang patay na siya. Wala nang ibang paraan, kaya kinailangan ni Emmy na bumalik sa kanyang dating propesyon. Hinanap niya ang mag-ina ni Mariana na dati nang sumang-ayon kay Sam. Nadadalo sa party ng prinsipe ng Dubai. Hindi nagtagal, dumating ang 3 sa kanila sa palasyo ng Dubai. Ang kasiyahan dito ay puro karangyan. Ang mga babae ay halos hubad na, gayon din ang mga lalaki, lahat sila ay biktima dito. Hindi nagtagal, dinala ng prinsipe ng Dubai si Emmy sa silid tulugan. Ang hindi inaasahan ni Emmy ay isa lamang itong patibong. Sa pagkakataong ito, hindi naparito si Sam para imbitahin si Emmy sa anumang party, kundi para ipaghiganti ang dating prinsipe. Bakit hindi niya ipinaghiganti noon si Emmy? Napakasimple ng dahilan, dahil hindi pa siya ang hari noon. Lahat ay kailangang sumunod sa kanyang kapatid, ngunit iba na ngayon. Pinatay niya mismo ang kanyang kapatid at namana ang trono. Makikita mong mas malupit siya kaysa sa kanyang kapatid. Sa kanyang paningin, lahat ng babae sa silangang Europa ay mga biktima, mga laruan, hindi sila itinuturing na tao. Sa sandaling ito, napagtanto ni Emmy na siya ay nasa panganib at agad na gustong tumakas, ngunit huli na. Paano niya malalampasan ang mainit na desyertong ito gamit lamang ang sariling lakas? Sa huli, nahuli siya pabalik at dumanas ng napakatinding pagtrato. Ang magandang balita ay hindi nila kinuha ang buhay ni Emmy, ngunit pinauwi siya.
Ang una niyang ginawa pagbalik niya ay bisitahin ang kanyang anak, ngunit sa sandaling ito, nakakadena na siya. Tama, ang kanyang masasamang gawa ay sa wakas pinarusahan. Sa sandaling ito, may nangyaring hindi inaasahan. Naaalala mo ba na may isang taong palihim na lumitaw malapit sa bahay ni Emmy? Hindi. Ang taong ito ay hindi si Sam, kundi ang kasintahan ni Camila, upang ipaghiganti ang kanyang kasintahan. Bilang isang reporter, masusing inimbestigahan niya ang kanyang kasintahan at nalaman niya na ang pinakamalaking madam sa Poland ay si Emmy. Pagkatapos ay ipinatawag ng pulisya ang mga biktima. Ang ikinagulat ng pulisya ay halos magkapareho ang kanilang mga pahayag. Lahat ay nakaturo kay Emmy. Sinasabing siya ang utak. Higit pa rito, lahat ng pera ay nakuha niya. Iyon ang katotohanan. Mas sakim pa siya kaysa kay Dorota noon. Kung hindi dahil sa kasakiman, hindi sana tumalon sa dagat si Camila para sumuko. Ngunit sa mga babaeng ito, may isang nakakaunawa. Iyon ay si Mariana. Hindi niya kasalanan. Bakit wala ang mga lalaking iyon dito? Politiko, sikat na atleta, pastor na may pamilya. Bumibili sila ng kasiyahan. Ginagawa ang gusto nila, ngunit itinuturing pa rin itong normal. Kapag umalis kami, magiging online ang transaksyon. Hindi mo ito mapipigilan. Kaya ng mga lalaki ang lahat, hindi ba? Matapos marinig ang mga recording, hindi na lumaban si Emmy at inamin ang lahat. Pagkatapos, siya ay sinentensyahan ng 15 taon sa bilangguan. Dahil sa magandang pag-uugali, siya ay pinalaya noong 2011. Pagkatapos makalaya, sumulat si Emmy ng libro para kumita. Sa huli, nabuhay siya tulad ng kanyang ina noon. Mag-isang nagpalaki ng anak. Pero dito, may magtataka. Hindi ba't kinuha na ng ama ang kanyang anak? Huwag magmadali, malapit nang ibunyag ang sagot. Sa puntong ito, sinabi ng bida na ang kanyang anak ay hindi pala anak ni Peter, kundi anak ni Sam. Kung gayon, natural lang na ayaw ni Peter na palakihin ang anak ng iba. Sa madaling salita, noong araw na iyon sa bahay ng kanyang biyenan, umiyak siya. At sinabing mahal niya si Peter, lahat ay peke. Masasabing ang buong buhay ni Emmy ay puro pag-arte. Hanggang sa huli, hindi nagbago ang pagpapakilala sa dulo ng pelikula, na lalong nagpatindig ng balahibo. Taon-taon, halos 1 milyong Polako ang dinadala sa gitnang silangan. Karamihan ay mga babae at bata. Dito na po nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo, maaari ninyong panoorin ang orihinal na pelikula. Ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ang mga pangarap na magbago ng buhay dahil sa kagandahan, ay kadalasang may malaking kapalit. Ang Girls from Dubai ay isang babala para sa mga bulag, na humahabol sa materyal na bagay at nawawala ang tunay na mga halaga ng buhay. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. Ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Tapos na ang kwento natin ngayon, salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba.